Ciao raga! Musta raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Atensyon raga, dahil dumadating na ulit yung bagong bonus ngayong 2026. Baka nakatanggap ka na pero hindi ka aware ay baka masayang lang yung bonus. Meron kasing sulat o lettera postale na dumarating sa bahay ng mga qualified sa bonus pero dahil hindi yan alam ng iba kung ano gayan, hindi nila pinapansin at karamihan ay itinatapon lang yung sulat na natanggap. Ano ba yung sulat na iyan? Bakit hindi dapat itapon at paano magiging pera ang nasabing sulat? Ano ga ang bonus na iyan? Para ga kanino at ano ang mga requirements? Dapat pa bang applyan ang nasabing bonus na iyan o hindi na? Alamin natin ng detalye raga, do para sigla, partiamo. Ilang taon na rin ang nakakalipas at taon-taon na maraming nakakatanggap ng sulat na kung saan ay bonus pala yun. Noong una, madami ang hindi aware sa bonus na iyan kaya hindi nila pinapansin. Kalimitan pa nga ay itinatapon yung sulat. Kaya baka sakali na ikaw ay kasama din sa kanila, ipapakita ko sa iyo ang sulat na dumarating sa bahay para hindi mo yon itatapon. Malaman mo kung ano ang sulat na iyan at ano ang iyong gagawin kung paano na magiging pera at matatanggap mo iyong bonus. Ito ang sulat na nadating. Makikita agad ang logo ng Intesa San Paulo. Kaya yung iba na wala namang account sa bangka na iyan, akala nila ay kung ano lang yung sulat at hindi masyadong pinapansin. Kailangan na buksan ang sulat at unawaing maigi kung ano ga ang mensahe ng sulat. Makikita naman agad kung para ga kanino ang sulat na dumating. Pansinin mo agad yung nakasulat na Bonifico a suo favore at mayroong amount na naka-specify. Ano ga ang bonus na iyan? Dini sa likod ng sulat, sa next page, makikita mo na ang amount na nakalagay na entitled yung recipient ay para sa Bonus Sociale Idrico e Bonus Integrativo 2026. In short, yan ay Bonus Aqua Condominiale. Isa-isahin natin ang nilalaman ng sulat na iyan kasi maraming instructions na nabanggit, pati information at saka options, maging yung deadline kung kailan mo siya dapat na i-encash para hindi masasayang yung bonus. Sa parte na are, makikita kung sino ang recipient at saka yung kanyang address. Dito naman, place and date ng sulat. Huwag malilito bakit nakalagay ay Bonifico a suo favore pero wala naman daw natatanggap na Bonifico. Ang tipo ng Bonifico na yan ay hindi yung typical na Bonifico na alam natin na kung saan ay mayroong nadating na pera doon sa konto kurente. Ang Bonifico na yan ay yung tinatawag na Bonifico Domiciliato na kung saan ay mayroong nadating na sulat sa bahay at yung sulat na yan ay kailangang i-encash kung saan ang instructions sa sulat na nakalagay para makuha ang pera. Ibig sabihin ay yung sulat na yon dadalhin kung saan pinapadala at doon mo papapalitan para makuha ang pera. Sa example na sulat na iyan ay 122.47 euros ang amount ng bonus na makukuha. Important info na part are, mayroong iskadensa para ma-encash at makuha ang amount ng bonus. Example, kailangan na ma-encash iyan until August 27, 2026. Yan ay yan ang iskadensa na naka-indicate dyan sa sulat na iyan. Pero maaari doon sa iba ay iba ang iskadensa dahil hindi nga pare-parehas. Kapag ka lumampas sa date na iyan doon sa iskadensa na indicated sa sulat, hindi mo na makukuha. Kaya bago dumating yung date na yon, kailangan na ma-i-encash mo na dahil masasayang lang ang bonus. Siyempre, depende sa amount at iskadensa kung ano ang naka-specify sa sulat na natanggap mo dahil, ulitin lang natin ha, hindi pare-parehas maging ang amount ng bonus sa matatanggap pati ang nakaset na deadline o iskadensa. Ano ang mga dokumenti na dadalhin kapag nag-encash? Ang original na sulat na ito dadalhin, tapos ay yung original at valid ID kailangan ay dadalhin din kagaya ng karta identita at saka permeso di soggiorno. Pangatlong document, original at valid na tessera sanitaria. May paalala sila
na kung kanino nakapangalan ang sulat na iyan, siya mismo personally ang dapat na mag-i-encash at hindi pwede na magdelega. Isa pa na importante na info sa pag-i-encash ay walang komisyone o espesa na ibabawas. Kundi, kung magkano ang amount na naka-indicate doon sa sulat, buo dapat iyon na matatanggap ng recipient. Ang unang option na pwedeng papalitan ang sulat ay sa mga punto vendita na abilitato ng MUNI, kagaya ng mga tabaki. Kontante ang ibibigay doon. Ang pangalawang option ay sa kahit na anong branch ng Intesa San Paulo. Kontante din ang ibibigay, pero mayroong discretion ang branch ng Intesa kung magbibigay ng isa o higit pa na assegni circulari. Pero generally ay cash naman ang ibinibigay ng Intesa. Kaya kung ikaw ay nakatanggap ng sulat na ganyan o makakatanggap pa, alam mo na ang iyong dapat na gagawin at saka para saan ba ang sulat na iyan. Pero, sino ba ang nakakatanggap ng sulat na iyan? Saan sila nag-apply ng bonus hidriko na pinag-uusapan natin ngayon at sila nakatanggap ng sulat na iyan? Ang sagot, Raga, at dapat na ito ay maging malinaw sa iyo, hindi ina-applyan ang bonus hidriko o bonus aqua na iyan. Dahil automatic na nilang pinipili at pinapadalhan ng sulat ang mga beneficiaries. Okay ha? Hindi iyan ina-applyan. Kaya huwag ding magtaka, kagaya ng iba, kapag ka nakatanggap ng bonus na iyan. Dahil sabi ng iba, wala naman daw silang in-applyan ng bonus, bakit mayroong dumating? Kasi nga, automatic na iyan at no need nang mag-file ng request or application. Ano ba ang mga qualifications para sa bonus na iyan? Una, dapat ay mayroong valid na ISE 2026 at hindi dapat mas mataas ang ISE sa 9,796 euros. Nataas naman ang limit sa 20,000 euros ang ISE kapag ka mayroong almeno 4 figli a carico. Dapat din na residente sa isang kondominyo na ang fornitura hidrika ay kondominiale o centralizzato, uso domestico. Kailangan din na mayroong isang member ng pamilya na intestato sa kanya ang fornitura elettrika domestika. Yan ang kailangan para ma-verify nila at iyan din ang dahilan kung bakit automatic na na-identify ang mga beneficiaries ng bonus hidriko at hindi na kailangan pa na mag-apply. Tandaan na ang amount ng bonus ay iba-iba. Depende sa community residenza dahil sa presyo na ina-apply ng gestore hidriko lokale. Depende rin iyan sa dami ng members ng nukleo familiare na kasamang nakatira sa bahay. Habang nadami yung members ng pamilya, yung nakatira sa bahay, ay mas nalaki ang bonus na natatanggap kaysa sa doon sa ikaw ay nag-iisa lang o dalawa lang kayo. Ang example na sulat na ipinakita sa video na ito ay natatanggap ng mga taga Milano. Maaaring sa ibang komune o probinsya ay ibang sulat ang matanggap at maaaring iba din ang instructions. Kaya kapag may sulat na dumating, ano man yung sulat na iyan, unawain mabuti at magtanong sa mga taong makakatulong sa iyo para maunawaan kung ano ang mensahe ng sulat na yon kung sakali na hindi mo na unawaan 100% ang nilalaman ng sulat na yon. Ikaw, Raga, ikaw ay taga Milano at ikaw ay nakatanggap na din ng ganyang sulat o baka naman ikaw ay taga ibang probinsya at iba ang sulat na natatanggap. Please comment ka lang, Raga, dyan sa comment section to share your personal experience. Lalo pa at kung alam mo na ang experience na iyon, yung info na meron ka, ay maaari rin na makatulong sa iba. So, comment ka lang dyan. Okay? Grazie. Ulitin lang natin. Ang bonus sociale hidrico o bonus aqua na pinag-usapan sa video na ito ay hindi kailangan na applyan pa. Tingnan natin mamaya sa comment section if mayroon pa rin na magtatanong kung paano ka mag-apply. Samantalang binanggit na natin na hindi iyan ina-applyan dahil automatic na sila na pumipili ng mga beneficiaries. Ayun, Raga, sana naging malinaw sa iyo at naunawaan mo yung pinag-usapan natin dito at maging aware ka din sa sulat na nadating na iyan ay bonus. Sana ay ma-share mo rin sa iba para maging yung iba, kung sila yung makatanggap din ng sulat na ganyan, ay hindi masayang at matanggap nila, mapapalitan nila, makuha nila yung bonus na entitled sila.
Maraming salamat sa panonood mo. Maraming salamat sa pagtitiwala mo. Once again, this is Chad. And always remember, Chad will guide. Yan si Raga. Hasta la próxima.